Magkahalo excitement at kilig nang matapos ko itong costume na ito dahil very challenging talaga yung pinagawa sa akin. Dahil nga may sariling design yung kliyente, kaya ito tunghayan nyo kung paano ako nagsimula. Unang-una ay minessage muna ako nitong kliyente na galing pa ng Cainta Rizal at ito yung mga pegs na mga pinagawa niya at ito yung design niya, si Wenzel Mark Acosta nga pala yung nagpagawa niya at may ganitong backdress sa pinagawa. Pagkatapos na i-explain sa akin lahat, syempre nakagawa na ako diyan nitong mga hulma ng ganitong mga klase ng headdress dito sa ating hulmahan. At pagkatapos niyan ay gagawa naman ako nitong parang basket dahil nga yung peg na susundin natin ay may pa-basket tapos may mga delicacy ng Cainta Rizal which is bibingka, suman, saka latik. Sumbintik kung tawagin yung festival sa kanila. Kaya naman ako ay excited na excited gawin ito dahil isa na naman ito sa mga very challenging na mga costume na mga gagawa ko for today's video. Kung inaakala natin na native products lamang ang pwedeng habihin, ay ito pwede ring habihin ang rubber slice na katulad nitong in-strip-strip na ganito at ginawa ko ito sa pamamagitan ng paghahabi na makabuo ako ng basket at ilalagay ko ito dito sa ibabaw ng hulmahang headdress na ginawa natin. Alam kong alam na ito ng mga masugid kong followers dahil kalimitan talaga gumagawa ako ng mga hinabing basket na gawa sa rubber slice na ganyan. Pagkatapos na nilagyan ko na ito ng mga minload nating stick glue, tapos gumawa na rin ako dyan itong mga parang 3D na ganito na ulitin naman natin yung paggagawa dahil kalimitan nga itong mga 3D na ito ay ginagamit ko talaga para mas mabuhay yung costume natin. Maingat ko ang ginagawa dyan itong mga 3D na ganito para naman mas maganda yung eksena ng ating headdress dahil ito talaga yung magbibigay ng glamour dun sa ating headdress para mas maganda siyang tingnan. At pagkatapos na ididikit na natin ito dito sa gilid ng ating ginawang basket tapos gumawa ulit ako dyan ng isa pang 3D na kalimitan ay medyo maliliit para mas maganda yung eksena ng ating headdress para pag nilagay natin ay mas glamorous siya. Gumawa nga ako diyan ng dalawang klase nitong mga maliliit na 3D para pag nilagay natin ay mas maganda yung eksena ng ating headdress para mas glamorous tingnan siya. At pagkatapos na inilagay na natin ito syempre dito sa paligid ng ating headdress at tinuloy-tuloy na rin natin yung paglalagay nitong mga mold na ito para mas glamorous yung headdress natin at maganda ay maging kayarian niya. At sa puntong ito nga ay gumagawa na ako diyan ng pattern ng magiging pinakang jumpsuit ng ating magiging costume dahil nga may overall na costume ito na nakalagay dun sa mismong katawan ng susuot ay gumamit ako dito nitong mesh tool tapos ipapabeads natin yan at papatahian natin ang mga beads para mas maganda yung maging eksena niya. At dahil nga ito yung request ng ating kliyente na gusto niya ay may tahi daw ng mga beads ay talaga naman pinagbigyan natin ito para mas maganda yung maging kaganapan ng ating costume. Medyo matrabaho nga lang talaga yung paggagawa ng mga ganitong klase ng mga mesh tool dito dahil itinatahi nga natin yung mga beads niyan at yung iba ay dinidikit natin para maging combination yung magiging design niya. At nauna ko na nga ipakita sa inyo kung paano ako gumawa ng mga gitong klase ng corset na gawa sa wooden beads at pagkatapos na inilagyan na natin ito nitong mga bato-bato para mas makintab siya at ginawa natin siya nitong pinakampatadyong niya na gawa din sa wooden beads at kawad. At nang matapos ko nga yung mga pang main event nating kostyuman dyan, ay pininturahan ko na itong headdress natin dahil natapos na natin yung pinakang base niya. At maya-maya nga ay binatuhan na rin natin yan para mas maganda yung glamour niya at mas madagdagan yung design niya. At pagdating sa stage ay makinang na makinang siya. Ito talagang paglalagay ng bato ang nagbibigay talaga ng glamour sa mga costume na ginagawa natin. Kaya pag gagawa tayo ng costume ay babatuhan talaga natin ng bonggang-bongga para pagdating sa stage ay talaga namang napakaganda. Nang matapos ko nga pabatuhan itong corset na ito ay ayan, 'di ba? Napakagandang tingnan niya. Kahit wooden bead siya ay nagkaroon siya ng glamour dahil nga binatuhan natin at nagkaroon talaga siya ng kinang. At pagkatapos niyan ay gumawa na ako nitong parang neck piece na katulad nito na i-design natin do sa mismong patadyong na magko-connect sa leeg at sa balikat para pag nilagay natin siya ay hindi siya natatanggal. Ito yung pinaka-safe na paraan para mas mapag-glamour natin yung ating patadyong na nakakonect sa leeg. O, 'di ba? Napakaganda niyang tingnan. Tapos nilagyan namin ng mga lawit-lawit dyan ng mga beads din do sa pinakandulo ng ating patadyong. At pagkatapos niyan ay syempre hindi mawawala dyan yung mga delicacy ng Cainta Rizal na pinagawa sa atin. May ginawa tayo dyang hulma ng puto, tapos ito yung kulay black na rubber slice ay gagawin naman natin ng suman. So panoorin niyo kung paano ko gumawa ng madali ang paggawa ng suman para naman mas maganda yung eksena natin diyan.
At pagkatapos na yan, pagkatapos na bidsan itong ating mga mesh tool na ito, ay ginupit na ito ng aking ate dahil tatahiin na nga iyan. At pagkatapos niyan ay binuo na ito ng papakaonti, tapos dahan-dahan siyang binuo at ganito na nga yung magiging itsura niya pagkatapos. O diba, napaka-glamour, lalong-lalo na yan kapag suotan ng client natin. At pagkatapos niyan ay dinaretso ko na nga yung paggagawa nitong ating mga puto-puto dito, nagawa sa rubber slice lamang. Kung tutuusin yung mga ganitong klase ng costume ay talaga namang napaka-challenging dahil nga sa mga ganitong klase ng mga pan-design natin na hindi naman kalimitang ginagawa. At pagkatapos na yan, itong ating suman ay lalagyan na natin ng panali para talaga maging kompleto yung pagiging suman niya. O diba, napakagandang tingnan niya, lalo-lalo na nang pinagtali-tali na natin siya nitong mga native na yarn na ito. Lalo siya nagmukhang suman, tapos iisa-isahin natin yung talian para naman mas maganda yung mga mailagay natin diyan. At nang maikabit natin sa costume ay ganito na yung magiging itsura niya. O diba, suman na suman yung eksena niya. At para nga mas maging maganda yung datingan nitong ating main costume ay talaga namang pinakabatuhan natin siya at pinagugugulan natin ng panahon talaga yung paggagawa ng mga ilalagay natin sa ating costume. At pagkatapos niyan, inutay-utay ko na rin gawin itong mismong palda na pinapagawa sa atin dahil nga may design tayong sinusunod. At pagkatapos niyan, itong pinakang parang kutsinta na ganito na pinturahan ko ng kulay orange, nilagyan na ni ate ng parang mga niyamas ng nyog na gawa din sa rubber slice para magmukha talaga siyang kutsinta. At pagkatapos niyan ay binuo ko na itong mismong palda na strip-strip at parang skeleton na ganito dahil ito na nga yung request ng ating kliyente dahil nga may design tayong sinusunod na galing sa kanya. Napaka-glamorous din naman talaga ng mga design na pinapagawa sa atin dahil sa mga ideas ng ating kliyente na talaga namang napaka-brilliant. Paminsan-minsan yung mga ganitong klase ng costume ay talaga namang challenging, talaga namang kailangan mong paggugulan ng pansin para naman mas ma-achieve mo yung design na gusto ng ating kliyente. Para nga mas makompleto yung mga delicacy na ilalagay natin sa costume ay gumawa kami nitong parang mga ubi halaya sa kabibingka na gawa din sa rubber slice. At pagkatapos niyan ay inutay-utay ko na rin ilagay ang mga delicacy ng mga putot, kuntsinta at suman dito sa mismong ibabaw ng ating headdress. At utay-utay ko na nga itong dinedesignan. At pagkatapos niyan ay gumawa na rin kami dito nitong parang manika na kalimitan talaga nakikita sa mga video ko. Para mas maging kompleto yung mismong design na gusto nating i-achieve, bali yung babae na manika na ginawa namin, ayun yung nagre-represent sa mga nagtitinda ng mga kakanin. At pagkatapos niyan ay dinesign na rin namin itong palda na ginawa namin at nilagyan namin itong mga delicacy na kailangan talaga dito sa ating costume. At pagkatapos niyan ay isa-isa ko na rin ipwinesto itong mga elemento nitong ating costume para mas makita natin yung kayarian niya. O diba, hindi pa masyadong tapos yan pero napakaganda na yan tingnan, napaka-challenging talaga ng costume na ito. At pagkatapos niyan ay dito sa mismong takip ng ating magiging backdress ay nilagay ko na rin itong mga delicacy. At pagkatapos niyan ay pinesto ko na itong mismong nagtitinda ng mga kakanin na ginawa naming manika para naman mas maganda yung datingan ng ating headdress diyan. O diba, kumbaga nga ay bili na kayo ng kakanin dito sa aming costume. At pagkatapos niyan ay itong basket na binili ko lamang ay nilagyan ko na rin itong mga rubber slice na ginawa nating mga suman at puto at kutsinta na ganito. At pagkatapos na yan, inilagyan na rin namin ito ng mga lawit-lawit na mga wooden beads para mas maging kompleto yung eksena niya. O diba, ayan na, natatapos na natin yung costume na ginawa natin. At pinesto ko na ito dito para mas mabibidyohan natin siya at mas makita natin yung mismong kayarian niya. At dahil i-deliver pa nga ito at malayo-layo pa nga yung pagdadalhan nito, ay kailangan talaga natin siyang videohan ng maayos para mas makita ng kliyente kung paano siya ginagawa. At nang makarating na nga ito't sinuot na ay ayan na nga at galak na ako nang makita ko ito na nakasuot na dito sa mismong kliyente. Ito nga po palang costume na ginawa ko ay ginamit sa Miss International Queen Calabarzon representing Cainta Rizal. At talaga namang kilig na kilig ako nang makita ko ito dito na nairampa na talaga dito sa kanilang stage. At napakaganda nga nung sumuot nito na talaga namang nabigyan niya ng justice at prestige yung ating costume na ginawa. Wala nga mapagsiglan yung aking saya at galak diyan dahil napakaganda nung naging datingan ng ating costume kahit pa hindi ito nasukat ng mismong tao. Dahil nga medyo maliit lamang yung oras ng paggagawa natin ng costume na ito ay talaga naitawid natin ng maayos na maayos. At hindi magiging posible yung magiging kayarian at kagandahan nitong costume na ito kung hindi dahil sa brilliant mind ni Wenzel Mark Acosta na nag-design at nagpagawa sa akin itong costume na ito. At sa uulitin pong muli, salamat sa panonood. God bless!